Itong AXIS party list na ni Lobender. Actually, itong binanggit na Eric Yap na ito, inano na ito ni Presidente Duterte, pinangalanan na ito dati na hindi ko alam kung sumabit din yung pangalan nitong Congressman Eric Yap na ito nung panahon ni Presidente Duterte. Pwede niyong hanapin yung ito mismong Eric Yap na ito. Pakinggan natin. Alam ba ito, yan. Hindi yan, ito. Sige, pakinggan natin. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. may pera sa basura. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Naku po. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Lobender, paano yan? Paano yan? Kongresista ka pa noon nung 2024. Kailan ba? Election 2025. Diba? Kongresista ka pa noon, Lobender. Nagmamaang-maanga ka pa dyan. Isang araw, ang tapang-tapang mo. Gumaganyan ka pa. Ngayon, paano ngayon yan? Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Naku po. May pera sa basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ulitin mo daw. Wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Actually, itong witness na ito, parang galing ito sa kay Mike Defensor, parang surprise sa witness ito ni Marcoleta, hindi nila ito na-anticipate, ano. Kasi yung investigasyon na yan is intended to ilihis yung pag-iimbestiga dito sa Congress at ituturo yung mga senador. Ganun ang tinatakbo ng investigasyon nito sila
Ito kasi mga ano ito mga kakampi ito ni Marcos kaya nga nagkudita sila diyan pinilit nila kasi para ilihis ng issue dito sa mga senador. Kaya nga puro senador yung binabanggit nila diyan at ayaw nilang ilagay itong mga diskaya sa witness protection program at pinagtatalunan nga nila ni Boying Remulla at saka ni Senator Marcoleta yung restitution. Kasi ang gustong mangyari ni Boying Remulla para hindi mapasama itong mga diskaya ay isoli muna kung ano yung ninakaw, which is hindi naman yun ang sinasabi ng batas. Siyempre, yung mga dilawan, kakampi ngayon dito kay Remulla, pero maliwanag naman sa batas na sinasabi na yung restitution ang mag-uutos niyan yung korte. Oo, kailangan mo muna hindi naman kasi libre yung mga yan pa na ipagsosoliin din yan ng gobyerno, wala nga namang hindi, no. Kaya lang kailangan mo nang maipasok sila dun sa para malaya silang masabi kung ano talaga yung totoo, which is ang tinutumbo kasi nitong si Diskaya ay mga kongresista, parang ganun. Yung kanyang mga kliyente, yung mga proponent doon ay puro mga kongresista. Kaya ayaw kuhanin ito ngayon itong grupo ni Lacson. Actually, yun ang isa dyan na si Alcantara ay parang sinubuan pa ng statement ni Remulla. Kaya nga kung mapapanood niyo yung video nung nanood kayo ng hearing ay parang mangiyak-ngiyak itong si Alcantara sapagkat sabi niya alam naman niya yung sasabihin niya pero sinalpakan siya itong si Demonyong Remulla ng statement. At kung papansin ninyo, sinasabi ni Lacson, napirmahan mo na ba yan? O ano ba yan? O pirmahan mo na dito. Sabihin, doon palang pinapipirmahan sa di ba? Ano ito kaya lang, ito kasing testigo nito, itong Marina ito at saka itong si Diskaya, kung titingnan nyo, ang itinuturo ng mga Diskaya ay si Saltico at saka si Romualdez at pinapatunayan naman nitong nagko-collaborate naman yung statement nito si Marin na totoo yung sinasabi ni Diskaya kasi ang sinasabi lang naman ni Diskaya naririnig niya doon sa mga kongresista na kumukuha sa kanya ng pera, which is pinatutunayan naman ngayon nitong si Marie na talagang dinala nila yung pera sa bahay ni Saltico at saka sa bahay ni Romualdez na magnanakaw. At sabit pa nga dito yung itong si Eric Yap na ACT-CIS party list na kung makaporma itong alam ni Erwin Tulfo yan ang tatalino yung mga Tulfo congressman ka pa noon. Imposibleng hindi mo alam kayo may-ari niyang party list na yan. Parang sila may-ari ng party list na yan kaya ka nga naisingit na dyan dahil kayo yung dyan Tapos ngayon alakan sinasabi na ibalik yung pera dahil gusto ng tao. Tapos ito pa ang masakit Ito. Tingnan nyo ito. Ito pa yung isang anak na Tulfo na ito ba yan? Ito naman yung anak niya. Ayan, pakinggan nyo ngayon. Ayan. $42,000. Isang gabi lang yan, o few minutes lang yan, almost 3 million pesos. Ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng Okay? Magkano lang ang sweldo ng tututusin ng mga kongresista? Salary grade, how much sila? Tira natin dito. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31,
Okay, nasa 285,000 lang. Okay, bilang isang House of Representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ay. Oh, yan. That's 73,000. Isang gabi lang po yan sa bar, ang ginastos. Wow. Ang laki naman ng iniinom mong alak. Ralph. Ang sarap ng buhay niya. Walang niya kayo. Kayong mga tulpo kayo, mga demonyo kayo. Isisipin mo, congresswoman yung asawa, congressman yung anak, senador yung si tulpo, yung magkapatid. Anak lang. Tapos kayo, kung makaporma kayo, parang hindi kayo magnanakaw. Saan magaling yung pera na yan? Bakit? Kaya nga, kaya nga ang gusto nilang mangyari dito, ang imbestigahan lang ng imbestigahan itong mga senador. At ako, naniniwala ako na walang mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Wala yan, walang makukulong dyan at unless talagang mapalitan itong si Bongbong Marcos. Magbago ng administrasyon. Paano? Tingin nyo, ipapakulong ba ni Bongbong Marcos yung kanyang pisan? Baka sumabit siya. Ito, panoorin nyo itong tabatsoy na rap. Naku po, lakas minom mo. Tangin na nabulo na ka. Yan. Andyan yung anak ni Tulfo. Ito, yung anak ni Tulpong babae. My question to you, natatawa kayo. Paano yung anak mo kay Julie Licop? Ito, mukhang baboy ang puta. Kawawa na may anak mo kay Julie Licop. Kayo, sa bagay, mo na yan at nang hindi na mabahiran ng pera ng taong bayan. Ano ngayon ang masasabi niyo diyan, mga tulponatic? Yung mga vlogger ni Tambaluslos, ano ngayon ang masasabi niyo? Fake news pa rin ito. Fake news pa rin yung sinasabi ng Marina ito. Mga fake news pa. Fake news pa yung sinasabi ng Marin, kayong mga Tambaluslos, Nino Barsaga, kayong mga Mike Cervera, Chris Ulo. Paano? Ayun to, sinasabi nyo, ano ang problema sa inyo? Habol kayo ng habol sa confidential fund ni Sara Duterte na 125 million, which is inaudit naman ng COA. Gusto nyo i-impeach yung sasabihin yung magnanakaw. Ito, magnanakaw si Romualdez at si Saldico. At saka itong AXIS party list nila Tulfo. Itong magnanakaw. Yun ang sabi nung kasi nagdala ng pera. Nakaw yun Alangan naman. Definitely, magnanakaw itong mga ito. Kaya pala kung bayaran kayo, baliwala lang sa kay Romualdez. Kasi pala, bilyon-bilyon kung magnakaw. Kaya pala si Nino Barsaga, tiba-tiba dito kay Romualdez. Ang tagina niya. Kapal lang mukha niya, hindi pa kayo magkamatay. Sana nabulunan ka ng alak na iniinom mo. Rap. Kakapal ng mukha niyo, nalulunod sa baha yung mga constituent niyo. Kayo palaklak, gagastos kayo ng $72, 1,000, no? Times 5 mo yun, nasa 335, nasa 3 milyon. Grabe, no? Paano nga ito? Erwin Tulfo. Paano ngayon yan? Ang gagawin natin dyan. Paano ngayon yan? Kung sigawan ng taong bayan na ibalik ni nung si AXIS party list yung pera, saan ba kinuha? Ba't din nyo iniimbestigahan? Patawag nyo. Anong problema sa'yo? Kaya hindi rin kami naniniwala dito kay Lacson. Sinasabi mo, interparliamentary courtesy, ano ba mas importante? Di ba sabi nga ni Lobender, isoli nyo yung pera ngayon na kasi yan ang kagustuhan ng taong bayan. Alam ba mas dahil ang taong bayan mas mataas sa konstitusyon. Alam ba mas mataas sa batas sa konstitusyon kaysa sa
kortesiya mo dyan sa mga magnanakaw. Yung ba na mga magnanakaw na yan, bibigyan mo po ng kortesiya, lakson. Kung di ka pa naman isang tarantado at kalahati din Magnanakaw na nga, sinuturo na nga mali-maleta nga lang, mabibigyan mo pa ng kortesiya. Saan ka naman nakakita sa Pilipinas na maliwanag na itinuturong bibigyan mo pa ng kortesiya, putang nakalakso, isa ka pang gago. Tinuturo ng magnanakaw ng bilyon-bilyon Ayaw mo pa ipatawag. So definitely, walang mangyayari dyan. Gusto nyo lang linisin itong si Romualdez at saka si Marcos. Definitely, tapos na ang karir nitong si Romualdez. Hindi na ito mananalo, tapos na ito. Alam nyo, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga loyalistang tanga. Tingnan nyo, tuwan-tuwa yung mga dilawan dyan. Bakit? Kasi wala na si Romualdez, eliminated na sila sa presidential election. Eliminated na itong si Romualdez. Kaya nga kung titingnan mo yung mga imbestiga na yan, kunyari, pero itong sila Ontivero, sila Kiko, tuwan-tuwa sila dahil wala na si Romualdez, definitely hindi na nila kalaban talaga. Sino na lang ang kalaban nila rito? Si Sara Duterte. Kaya ang focus nila ngayon dito sa mga Duterte. Ganyan. Mga bobo kasi kayo mga loyalista bobo kayo. Isipin nyo na ang ini-eliminate ni Romualdez yung kalaban niya sa politika. Ang hindi niya alam, siya yung na-eliminate ng mga dilawan. Isipin mo, yung pagtuturo sa kanya ng kontraktor at saka ng testigo, sa tingin mo, mananalo pa yan si Romualdez at si Marcos. Hindi na yan mananalo. Sino na lang ang maiiwan? Si Sara Duterte at dilawan. O ano ngayon ang ginagawa ng dilawan? Pinipilit nilang siraan si Sara Duterte at pipilitin nilang i-impeach yan. Ang kakapal naman ng mukha nyo. Kapag ka-in-impeach nyo pa si Sara Duterte, sasabihin nyo 125 million, transparency and accountability. Pero hindi nyo maipakulong itong sila Saldico at saka si Romualdez. May magkakagulo tayo pagka in-impeach nyo si Sara Duterte. Magkakagulo sigurado. Daang bilyon yung ninakaw nitong may nagtuturo dito kay Romualdez at kay Saldico. Wala kayong ginagawa. Tapos, i-impeach nyo si Sara Duterte sa confidential pa na 125 million. Na inaudit naman ng COA. Ito, talagang ninakaw nila ito. Bakit hindi nyo maipakulong? Bakit hindi nyo ma-cancel ang passport nito si Saldico dahil ba congressman? Tanggalin niyo sa pagiging congressman. Bakit si Tebes ba? Nagtago lang si Tebes at nakakausap niyo naman. Buti nga si Tebes, nakakausap niyo pa nung nagtatago. Kinancel niyo yung passport. In-extradite niyo. Diba? Bakit ito si Saldico hindi niyo matanggal sa pagka-kongresista at cancelin niyo yung pasaporte? Iyan ang problema sa inyo, Bongbong Marcos. Halatang halata kayo. Kaya hindi maglalaot talagang magkakaroon ng revolusyon, believe me. Pag hindi niyo pinakulong yan pag hindi niyo kinuha yan si Saldico at pinakulong yan si Romualdez, malamang magkaroon ng revolusyon. Hindi papayag yung taong bayan na si Sara Duterte at si Presidente Duterte kinidnap nyo. Kayong mga dilawan, hindi lang kayo pinapatulan ng mga DDS. Kasi ito si Marcos, wala namang wala namang tao ito Yung mga nagtatanggol sa kanya dyan, katulad nung rally nung isang linggo, mga dilawan yan Walang tao si Marcos. Kaya lang siya pinagtatanggol ng dilawan kasi nga, si Sara Duterte ang Vice President. Ayaw nilang matanggal si Marcos kasi kailangan mo na matanggal si Sara Duterte sa kanilang tatanggalin si Marcos. Ang problema, aabutin na ng eleksyon. Diba? Kaya kayong mga loyalista, huwag kayong tanga.
Okay, nagpapaniwala dyan sa mga vloggers nyo. Kasi yung mga vloggers nyo, binabayaran niya ni Romualdez. Natural na sasabihin niya kung ano. Pero kayo, hindi kayo binabayaran, hindi kayo kumikita. At kayo yung mga sabi niyo yung mga loyalista, napapahamak na kayo dahil dito sa panonood niyo sa mga vloggers ng bangag. Walang mga ano yan, walang mga walang loyalty yung mga yan. Ang loyalty niya sa pera. Katulad niyan, bulilyaso na si Romualdez, sino pa magbabayad sa kanila? Wala, gutom na yung mga Gutom na yung mga vloggers. Ayun lang, at ako'y magpapaalam na. Ay, Erwin Tulfo, imbestigahan mo si Eric Yap. Tanungin mo kung hindi ka ba napartihan. Ano ba napartihan ka eh? Nagsabi ka na ng totoo. Napartihan ka ba? Hindi. Pag hindi ka napartihan, nabukulang ka. Tapang-tapang mo, nabubukulang ka. Tangina mo, Erwin Tulfo.